Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, July 16, 2024. So medyo nauntog si Philippine Stock Exchange natin, napagod na yata. Pero kanina umaga, verde tayo, di ba? So may technique talaga yung mga, mga foreigners siguro para makapasok dito sa market natin. Kasi tingnan mo, pagdating ng close, 300, ilan ba to? 304.96 million yung net foreign buying pa rin natin sa market. So tumiming lang yata itong mga to yung mga foreigners natin. Or medyo siguro malakas na resistance talaga yung yung 3,700 ng index po natin. Okay, so medyo nauntog tayo ngayon. Pero oh, okay nga, napansin nyo, no? So, nung bago mag-pre-close pala, ayun, nakalimutan ko sabihin, yung mga big caps, blue chips, ang dami berde. Pero pagdating ng close, eto na lang, ali na lang, dalawa lang, o tatlo yata yung natira na berde sa market natin. Okay? So, yun po yung ating observation. Tapos, ayan, naiwan nga itong si Ali natin. Sabi nagtaas, so nag-breakout siya, no? 3.26%. So, ongoing pa rin kasi yung, yung share buyback ni Ali. So, talagang may tumutulong para mag-push yung price action niya. So medyo malapit na sa resistance level na 32 o 33 si Ali natin. Next si ATN, may nagpa-pump ng ng hashtag ATN. So tingnan na lang natin siya. So nag-breakout din siya ng konti, 1.59% pero walang foreigners to si ATN natin. Next si XG. So IPO pala natin ngayon. So nung umaga nag-up siya ng akala ko papump to 5% nung opening niya. Pero nag-close siya, verde pa rin naman, 1.79%. So another successful IPO, di ba, nung huli si Red Sea. Ewan ko, nakabalik na sa original price si Red Sea. Pero ito, yung next na IPO natin, listed na siya. So okay naman yung galaw niya, di ba? So, pero meron siyang 237.32K na net foreign sale dito sa market. Okay? Next, GGS medyo wala pa rin talaga. Yung sentiment na market wala pa sa kanya, negative 20.33 million. Net foreign sale pa rin si GGS natin, negative 0.72%. Tapos si IDC, ito pumitik to ng konti, IDC, nag-up siya ng 5.13%. And meron siya 146.43K net foreign buy sa market. And si Plus natin is another breakout din, puro breakout yata pinag-uusapan natin. Nag-up naman siya ng 2.64%. Ito, may tulak ko. 38.54 million net foreign buy. So, nag-close tayo ng red pala, negative 0. Negative 0.33% and 6,667.09. So, nag-resist na nga po yung 6,700 naman natin. Okay? So, yun po yung ating summary dito sa market. Ayan, so disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin. As usual po, pakibasa na lang po ng maigi yung disclaimer. Sabi natin yung ating review is for education purposes lang po to. So wag mong gagamitin yung review natin para sa mga buying, selling, or holding ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako lagi dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para sa mga trending stocks review or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. So sa mga nakasubscribe, thank you po ulit dun sa mga nagla-like, share, and subscribe ng channel natin. Check na lang po yung daily upload. Company reviews, yung mga sample trades natin, mga basic indicators, fundamentals, risk management, plus yung ating PSC, Stock Market Studies. So double check mo na lang po yan. And then, follow mo din po ako dito sa crypto. Wala pa tayong nare-review na bago pero hataw, di ba? Yung ating cryptos, hindi ko siya nasilip. Mamaya buksan natin siya. Follow mo din po ako dito para sa mga play to earn games. Social media dito sa Facebook account. Ayan, para updated ka po sa mga posts natin or dito sa Palabi Traders na Facebook page. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market, dito sa US at saka dito sa crypto. And then, tingnan natin yung mga news dito sa Twitter. Lumabas na yung summary natin. Magandang naglabas yan. Philippine Stock Exchange natin. Ayan. So, biglang timbong yung, yung market natin kanina. So, tinamaan dito is finance sector, negative 1.33%. Pero dahil naiwan si Ayala sa kasi SM yata yon, up yung ating properties, 1.73%. So, good vibes pa rin tayo kahit na medyo untog si market kasi nandiyan naman na bumabalik yung yung mga foreigners. So nagte-take advantage sila sa
sa pullback kasi sabi nga natin, majority pa rin naman ng foreigners wala pa dito sa market natin. Ayan. So, mukhang hahabol sila sa, ano, sa ghost month dito sa Philippine Stock Exchange natin. So, ito naman yung mga binili ng foreigners, foreign funds bought. BPI, Metrobank, AP, SPC, SPNEC, CNPF, URC, CHPAC, AGI, LPG, Ali, Eritz, Crits, Double Dragon, Globe, ATI, ICT, at ito naman yung mga binenta, BDO, China Bank ba to? CBC, East West, PNB, ASN, FGen, DNL, EMI, Jollibee, ABA, Aboitiz, Costco, Philrich, Meg, SMPH, TEL, Cebu, at saka si Bloom. Ano ba ito meron kay GGS natin? Ginagamit to sa crypto, si GGS natin, crypto scam. Ayan. So, ingat po kayo. Yung mga nagpo-promote ng, ano, ng mga tokens siguro natin. Ayan. So, ito yung summary ni Ali. Ali extends gains as cut in the Philippine Central Bank. Interest rates is possible in August after inflation is in June. So, sabi nga natin, di ba, yung naging beneficiary ng mataas na interest rates natin, kung napansin mo lang, is yung mga banks. Kasi mataas nga yung borrowing cost sa mga companies. So, ang laki nun, 6%, di ba? Ilang taon na rin tayo, o halos isang taon na 6%, di ba? Tapos ngayon, sabi nga natin, pag bababa na sila, unti-unting bababa, which is possible kasi yung US market, mababa yung inflation, pwedeng mag-benefit yung mga dati. Lugmok dati to, di ba? Mga properties na stocks natin. So, PSE paired of ano ba? Basahin niya. Paired days gain closer at 6.6 nga po siya. So, pero sa pre-close lang naman biglang nagbago yan. So ito yung mga losers and winners sa mga bilyonaryo natin. Ayan. So Siblings, nauna, Ayala, Aboitiz Equity, si MDP, bumagsak, si Rason, at saka si Converge. Ay, umakit ng Converge natin na. So ito kanina umaga yung mga winners. Oh. Puro properties. Oh. BLL, Robinson, SM, SMPH, si Ali, tsaka si mga REITs, di ba? Tumaas na naman yung mga REITs natin eh. Kahapon pala si A-REITs, kahit na overbought na, dumidiretso yung price action natin. And dito, ano ba meron sa kanya? Potential foreign takeover to boost dito CME's operation. Pero hindi pa masyadong nagre-react yung price action. SM confirms Renewable Energy Unit, Philippine Geothermal Production Company. Ayan, so meron siyang project. Ali, okay, so, pero tingin ko lang, maganda, okay naman yung earnings yan, di ba? So, parang si GGS lang naman ito eh. Okay din yung earnings. Pero ito, wala kasi buyback si GGS natin. Ito si Ali meron. SMPH, earnings grow 27%. So, maganda rin yung galaw niya. Oh. Diretso. Ewan ko lang yung nung closing. So, XG, nag-pop siya na 4.8% pala sa opening. So, nag-close size is more than 1%. So, ito pa rin, July 15. So, ibig sabihin kahapon yan, namimili, ang dami niya binibili, 500,000 shares. Laki ba naman yan, di ba? 100,000, 96,000, 925,000. So, down pera nitong si Ali natin. Is SM, a USD-denominated benchmark size regulation offering 5-year senior notes. Ayan. Here it comes. One of Philippines' largest conglomerates is moving forward with a massive fundraising. So, meron, si SM, umakit na rin to sa SM. So meron siyang 3 billion offshore. Laki niya na, 3 billion times 50 trillion na yan, 1.5 trillion peso. Share buyback transaction, Ali, Robinsons, URC at saka si House. Ano ba to? Stub expired. First day of CREC trading without its support. So the stock price tanked 5%. Ayan. SM, okay. So may bago siyang fundraising. Dito, wala pa tayong bagong news. SCC, Apo Cement executes agreement with SCC Retail. Taas din ng galaw ni SCC, no? Hindi bumabagsak. Rates increase para kay Mayor, CREC, CEO now unofficial staff fund. Maharlika boss seeking 2.5 million salary. Laki, no? Per month yan. Next yen IPO is today. So, ongoing nga po siya. So, tingnan natin. Magkano yan si XYen, di ba? So, 5. Tingnan natin mamaya yung market cap na nakalist siya. Tapos dito sa US market, okay naman siya. Kailangan yung binabantayan natin na si Nvidia. Hindi na masyadong gumagalaw yung price action niya. Okay? So ito yung mga
balita dito sa market. And as usual, patalastas ulit yung mga bago po sa Patreon natin o yung mga previous members. Ayan, calling yung mga previous members natin. Balik po kayo dito kasi ongoing na yung rally ng market natin para meron kang guide kung ano yung stocks yung mga bibilin o anong ginagawa natin sa mga stocks natin. Pwede po dito. So, double check mo na lang po yung Patreon channel natin. So, dito tayo sa galaw ng market. So, medyo nauntog na tayo. 6,000, sakto no? 6,700. So, babalik ba tayo dito? Pagdating ng ghost month, medyo malalim din yan pag bumalik ulit dito sa bandang baba. Pero baka may konting pause siya. Makita mo naman, medyo nauntog yung price. Pero okay, bullish pa rin naman. So, bigla na bullish siya nung lumampas sa RSI 50, yung RSI level natin. And then, continuous pa rin naman na maganda yung galawan ng ating MACD formation. Ayan. So, worst case scenario, ito, di ba? So, ito yung mangyayari sa atin pagdating ng ghost month. And pagdating ng September, October, November, December, hopefully yung nandito sa kaliwa, ganyan ulit yung rally na gawin na rin sa kanya. Ayan. Pero meron siyang may net foreign buy, di ba? 300 million. So kung babagsak siya, so ang pinakamagandang makita natin sa kanya is magkaroon siya ng higher low formation dito. Kasi yung previous na parang nag-establish siya ng konting support dito. So baka i-double check natin to uh, maybe next week. Kasi ngayon medyo bullish pa siya. So pumapasok pa rin yung foreigners. So baka mag-pop yung market natin bukas. Kasi nga biglang sa ano yan sa pre-close tingnan natin pre-close siya binanatan ano ba yan, syndicated pagbebenta ng shares. Mga ano lang naman institutions lang yung gumagawa niyan. So kaya nilang pababain yung price action natin. So worst case scenario siguro until August, July yan, no? Adjust natin to. Ito yung scenario ng market natin. Kasi hindi pa rin ganoon kalaki yung net foreign buy. So siguro mga nasa ano lang siya no. O mga 300 lang, 'di ba? Lumabas din nung uli yung mga foreigners. Anyway, in the short term, medyo optimistic naman yung galaw natin. Ayan, so pinaka-winner natin si Ali, so nag 3%. Nag-gap up pala si Ali So hopefully ma-fill the gap tayo dito kay Ali natin. Tsaka si SMPH. So property nga po yung naiiwan. Robinson, makyat din siya. So si Meg, silipin na nga natin lahat ng property. Si Meg, okay din yung setup. Si BLL, okay din. So panahon ng properties ngayon. So, ayan. Yun po yung mga winners. Yung mga losers naman natin sa banks, ayan 2.7. PLDT, pullback na 3%. Sino pa yung malalaki dito mga pick-up? Si Globe, 0.85. Si Airich, medyo nag-pause na yung galaw natin. Si Converge, ayan. So, nahirapan si Converge natin LTG, so ang laki din ng pullback niya, yung candle niya. Okay, so yung mga big caps. So, dito sa mga winners natin, sino ba? Mga penny stocks, TBGI, may konting volume ba? Nag-breakout si TBGI, may bag na naman yata PPT na stock 6%. Alter, bumalik lang siya 4%. SLI, Ali, so meron siyang 898 million yung volume. PHA, maliit lang yung volume. BLL, ayan, so ito medyo may volume. Nasa 2.68%. Si Plus, hopefully breakout yan, 2%. And sino pa dito? XE, 1.79. So yung bago nating IPO. So dito naman sa losers, hanap tayo na may volume, FEU, STN, no? Ayan, medyo nagbe-breakdown si STN. 5%, si AT is nag-breakdown na si AT, 4.96%. Tapos si LAN, minus 3%. Si Fruit, 3%, 3.7%. PLDT, 3.2% loss. And si Petron, minus 2.21%. Hindi na nakaangat si Petron, no? Diretso yung pre-poll ng price. Naguhukay si Petron natin. Okay, so yun po yung mga galawan dito sa market. Silip tayo sa global. Buksan muna natin kasi hindi ko pa nabuksan yung crypto at saka yung world market indices natin. So, konting wait tayo dito sa galawan niya para makita na medyo mabagal yung natin yung net. Okay, so parang verde. Lakas ng US market. Parang verde pa rin yung gagalawin nila bukas, no? O mamaya para sa trading nila. Nasdaq futures positive 0.22,
Dow Futures positive 0.02 and S&P is positive 0.15. So malakas talaga dito sa sa US market. Medyo pero ba't ang lakas ng drop dito sa European markets natin? Okay, so drop and mix pala yung galawan natin dito sa dito sa Asian markets. Maraming berde, mas marami yata, pero meron ding mga red. So medyo mix yung galaw natin. Yun. So yun yung pinaka overall picture. Tapos dito sa bandang crypto, ano na ba? Lakas oh. Lakas ng crypto, nag 65 na yata to Na-miss natin yung 65. Oh, 63K, so up rin siya. Si Bitcoin, Ethereum is ilan ba to? 3.4K. Tapos si BNB is meron siyang up siya ulit 568 ulit, 1.51%. Si Sol nag-up ulit. Si XRP yung nag-pump nung nakaraan eh. So, meron siya kasing stable coin na ni-release. So, okay siya. Yung ating TRX drop on Dres Niro, umakyat siya 8%. So, medyo mixed din. Yung galawan po natin dito sa bandang crypto natin. Okay, so yun po yung galawan. Balik tayo dito sa market natin. So mukhang nagpo-post si PSE. So unahin natin si Ali. Lakas kasi makabili ni halos 1 billion shares yung binili niya Ang laki noon. Tama ba? O million shares. So mga times 1 billion ba yun? 1 million. 900,000 shares. Laki nun eh. Okay, so tingin ko yun yung reason. No? Kaya meron siya malaking pop ng volume dito. Tapos net foreign buy pa siya. Parang siya yung pumasok lang dito sa market eh. Kasi pa siguro binuhusan kanina. 384 million. Okay, so balik na yung alaga natin na si Ali. Paborito natin itong mga properties na to. So meron siyang established support dito kasi nag-breakout siya. And then, okay, ewan ko lang. Baka fill the gap tayo dito muna, no? Mag-pause muna dito sa 32. Maganda, umabot siya dito sa 33 bago siya magkaroon ng pullback. Pero may gap siya dito eh. So tingnan natin bukas kung fill the gap si Ali. Medyo overbought na rin yung price. Medyo lakas ni si Ali. Dami kasi biniling shares eh. Okay din yung MACD formation niya. Okay? So maganda kasi yung support ng mother company natin and bumibili siya ng mga shares. So nag-up po tayo ng 3.26%. Next, si ATN. Si ATN mismo na logo dito sa invest dami niya hashtag ATN eh. Kaya medyo nag-pop si ATN dito sa trending. Okay, so talagang gusto niya itulak siguro to. So maliit lang yung volume niya, 4 million, no? So nawawala yung volume. Pero okay naman siya. So based sa niya, kahit maliit na kandila, gusto mag-breakout ng price action natin. Tingnan natin bukas. Mali mo, matuloy nga naman siya. Kasi meron siya. So kung 4 million yan, itong last 3 days natin, so more than 12 million na yung pumapasok sa kanya. So meron pa rin, may bumobomba pa rin kahit papaano dito kay ETN natin. Sige, tignan natin for the coming few days kung active siya. Pero from the last 2 weeks na trading natin, nahirapan siyang mag-breakout dito sa 0.64. Kanina medyo okay pero pinulback niya ulit. Ayan. So anyway, hindi pa naman tayo bearish dito kasi sabi natin, meron siyang volume. And RSI naman niya is bullish pa rin naman. Tingnan natin bukas. Malay mo. CATN. Okay? Next, SG. So, bagong IPO. Malakas yung opening niya, di ba? So, tingnan natin ilang percent yung galaw natin sa kanya. Kasi up naman siya ngayon, di ba? The close siya is 1.79%. Ayan, hindi gumagana yung indicator ko sa kanya. So, anyway, nag-up siya ng 4.4%. So, mag-establish tayo ng support, resistance, at saka support levels dito. Support, wala eh. Wala pa eh kasi naghanap pa siya. Yung natin, 1.7 ba? Yung ating opening price sa kanya or rather IPO price. Nagloloko yung indicators ko. Ayan, bigla lumalabas. So anyway, tanggalin ko to. And 1.7 na lang po ang pinaka-support natin. Tingnan natin, okay yan. Ano ba nangyari kay Tama ba? CREC o Red Sea? Ito pala si CREC. Red Sea, medyo matagal na pala to. CREC pala. Yung gusto kong sabihin kanina. Ayan. So, di pa rin naman siya masyadong gumagalaw doon sa IPO price niya. Okay po. So, 1.79%. Ang market cap, maliit lang po siya.
2.25 billion. Ayan. So maliit lang na company itong si XE. Next, GGS, hindi pa natin maantay yung ano no, yung net foreign buy, wala pa rin eh. So hindi kayo mag-okay pa rin to si GGS natin. Hopefully hindi na. Okay, so pullback and ang aga naman na resistance niya. So iniisip ko dito sa bandang 32, 31.2. Pero medyo nagre-resist siya. So anyway, support na lang muna. Hindi naman siya masyadong lumayo dito sa Okay? So interesting to see kung mauntog siya. Ano ba yan? Additional na bearish formation kasi descending triangle pa rin naman yung nakikita natin. And nahirapan na umakyat sa RSI 50, no? Medyo ayaw umakyat ng price action natin. May konting trend siya, pero yung price action niya medyo kuripot naman masyado yung galaw niya. So negative 0.72% and meron siyang 20 million net foreign sale pa rin. So wala. Tigang na tigang sa foreigners itong si GGS po natin. Next, IDC. Ito medyo maganda lagi pop ni ni IDC natin. Ayan. So nag-up siya 5.13% ngayon and meron siya 146K net foreign buy. So maganda rin yung ano niya oh. So kung iisipin mo nga naman, meron siyang rounding bottom dito and parang meron siyang tama yung sabi nila parang maliit na handle. So anyway, bullish yung yung itsura niya. So nabuhay ulit si IDC natin. Mukhang ito yung pag-uusapan natin for the week kasi may siya maliit naman yung volume 2 million lang. Pero breakout kasi yung price action natin Meron siyang clear na breakout. Medyo hindi pa naman maabot sa overbought. So baka meron pa siyang konting igagalaw kasi medyo bullish talaga yung yung setup ni IDC. Pati yung mga indicators niya, di ba? RSI bullish and MACD formation is nag-start na rin siyang maging bullish. So malaki pala, 5.13% yung galaw niya. Next, plus, so another breakout stock. So pinapansin ngayon ng mga traders yung mga breakout stocks natin. Breakout na rin siya. Medyo clear na kumpara kahapon. So okay na, natuloy yung breakout natin and sabi natin, all-time high, di ba? So all-time high. So wala tayong mailalagay na resistance. Magkikreate siya na sarili niya resistance level or another 52 weeks high kasi itong si plus naman natin. Catalyst-wise, wala naman pero yung business niya maganda kasi yung mga earnings na pinapakita is matataas po siya. So yun na. Nag-breakout na siya. So good sign. At malakas naman yung volume niya, 90 million. 2.64%. Malit lang. Hindi pa masyadong pansin. And meron siyang 38.54 million. Ito yung gusto natin. Bumalik na yung lumabas dito na di ba? Napansin mo last time may malaking lumabas. Ito na siya, bumalik na siya. 38.54 million pesos naman. Okay? So medyo quick yung yung review natin pero siguro babalik naman bukas yung yung mga biglang pinush pababa yung market natin eh. May mga binuhusan na stocks pero tingin natin. Since medyo bullish tayo kasi meron tayong nag-start na yung volume. So mukhang may pop ng konti yung market natin mamayang gabi unless may negative news sa US market sa natin. Okay? So yun lang muna, quick review sa market. Maganda kung nag-gold ka maraming mga blue chips na stocks, ganda ng position mo yan. Especially kanina ba, property yung gumagalaw. Okay, so yun lang muna yung ating review for today. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaban Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys sa open po yan. Crypto ko to, follow mo na lang yung ating Facebook account, tapos yung ating Facebook page. Follow mo na lang po. Bodega Pick, yung ating Twitter and Patreon. Sa mga gusto ng guide, open po lagi yung Patreon channel natin. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.